Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon si Atty. Vic Rodriguez. Independent candidate siya, kailang adopted siya ng PDP laban. Kailang, ano na siya ngayon, hindi na masyadong nakakasama sa mga campaign rallies. Bakit? Anong dahilan? Ito, may post si Peter Theo Lavinia. Sabi niya, Saludo kay Atty. Vic. Even in the middle of the campaign, Atty. Vic Rodriguez is taking time out to represent the interest of the people in the hearings before the Supreme Court. He just sent apologies to organizers of campaign events he cannot attend due to the sacred duty to be one of the people's lawyers in the case to defend the people's money in the General Appropriations Act of 2025. The preliminary hearing was done yesterday, March 5. Tama ba? March 5. Yesterday. Oh, hindi. March 5. And the oral arguments set on April 1, 2, and 3 in Baguio City. Truly admirable for him to do this sacrifice and be away from the campaign in prioritizing the interest of the people. Naiintindihan ka ng taong bayan, Atty. Vic. They will reciprocate by supporting you, by campaigning for you, and by voting for you. Agree ako. Agree ba kayo dito sa sinabi ni Peter Theo Lavinia na kahit hindi na nakakasama masyado si Atty. Vic sa campaign rallies dahil inuuna niya ang interest ng taong bayan, kailangang maghanda sa oral arguments. Isa siya, I think siya ang lead lawyer. Ilan silang abogado? I think 5 sila. Si Atty. Vic ang lead lawyer ng Filipino people. Kailangan maghanda, kaya hindi na siya nakaka-attend sa mga campaign rallies ng PDP team. So narinig ko siya minsan sa kanyang live. Sabi niya, pasensya na kayo, hindi ako nakaka-attend sa mga rallies, campaign rallies dahil uunahin ko itong paghahanda sa oral arguments. Wow! What a sacrifice! Kaya bilinag ko ito mga kaibigan, kayo po na nanonood sa akin. Gantihan natin ng maganda, i-reward natin itong si Atty. Vic na kahit hindi na siya nakakakampanya para sa sarili niya, tayo na po ang mangampanya. Kaming mag-asawa, yan na po ang ginagawa namin ngayon. Minsan kumain kami sa isang Toro restaurant, ano? And then may nakakilala sa akin, 2 pulis, naka-uniforme pa. Then sumaludo, then mamaya nagpalitrato. Tapos na yung litrato, selfie, ang misis ko mabilis. Sabi niya, pwede ba iboto ninyo si Atty. Vic Rodriguez, number 56? Nako, sumagat kagad ang 2 pulis. Yes ma'am, kandidato din namin siya, Atty. Vic. Hindi lang namin siya iboboto, ikakampanya pa namin siya sa mga kamag-anak namin. Ganon po ang sagot ng 2 pulis. Nakakatuwa. Ako naman ngayon, di ba may tinutulungan tayong tribong Talandig. Madami-dami na yung nabigyan natin ng yero. Dahil hindi pa ako makapunta mismo doon sa bundok, sa tribo mismo, sinasabihan ko si Roslyn, yung taga-video,
Roslyn, pwede ba sabihan mo ang mga natutulungan natin na pagdating sa eleksyon, huwag nilang kakalimutan, number 56, Attorney Vic Rodriguez. So yun, si Roslyn, pag iikot-ikot niya doon sa tribo, namimigay ng tulong, halos araw-araw, kinakampanya niya si Attorney Vic Rodriguez. So, yun po, sa mga surveys, hindi pa lumalabas ang pangalan ni Attorney Vic Rodriguez kahit sa top 20 lang, wala. Sa ano lang sa online surveys yan. Yung ArcLight, pumapasok siya number 6, number 7. Kaya lang yung mga traditional survey, SWS, Pulse Asia, WR Numero, wala pa. But I believe, habang tumatagal, lalo na itong oral arguments, mapapanood ng millions of Filipinos si Attorney Vic Rodriguez. Nako, diyan siya, parang habang nandyan siya na nire-represent ang Filipino people sa oral arguments, parang nangangampanya rin siya. Yan ang tingin ko. Kaya huwag po kayong mag-alala, Attorney Vic, sa inyong pangangampanya. Taong bayan na ang mismong mangangampanya sa inyo. Ituloy nyo lang ang ginagawa ninyo at lalo na kung magdesisyon kaagad ang Korte Suprema na favorable sa petisyon na i-declare na unconstitutional ang budget, nako, dyan na mamamayagpag si Attorney Vic Rodriguez dahil siya ang nanguna sa petisyon. So, lalo siyang makikilala ng taong bayan ngayon itong 3 araw na oral arguments. In the same manner na yung mga justices natin sa Supreme Court, Justice Amy Lazaro Javier, Justice Antonio Co, Justice Kagiwa, yung mga magagaling na nag-interpolate, nakikilala na sila, nagiging bukang bibig na ng taong bayan. Kaya ganyan din ang nakikita ko kay Attorney Vic. Mabuhay ka, Attorney Vic Rodriguez. Okay mga kaibigan, salamat sa inyong palaging panonood sa ating channel. Nakakatulong po kayo ng malaki sa tribong Talandig sa Bukidnon. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa tribo para mapaayos, ma-repair nila ang sira-sira nilang bahay. Namimigay din tayo ng livelihood assistance, nagpapatanim tayo ng sayote at saging lakatan. Ang kasabihan nga, kung may itinanim, mayroong aanihin. Panoorin niyo ang video na ito. Salamat sa inyong suporta. Anak ko sa tanom ni Manoy Sidrino na saging lakatan nga naanay bunga. Mayong buntag Manoy. Mayong buntag. Oo, goon sa man kada Manoy. Kuan na ko ni ang saging ako nga nangunot. Nangunod na. Oo. Pila na ni siya ka bulan Manoy. Ang imong saging nga namunga ng lakatan. Hapit na gini magtuwa ka tuig. Hapit na magduha ka tuig. Namunga na. Namunga na. Oo. So, unsa man ni siya Manoy? Nabunuhan wala. Wala di mabunuwi. Wala na abunuhan apa namunga. Namunga gyud. Pero dugay lang. Dugay lang. Dugay gyud kay hapit gid magtuwa ka tuig. Hapit magduha ka tuig aya namunga. Oo, so dugay mamunga ang saging diri sa amo ang alakatan apan dugay. Dugay gyud. Tungod kay walay abono. Wala may abono. So karon, Ilan taw ang yuta dire maayo gyud kay nangunot man gyud ang lakatan. oo, maayo gid ang yuta diri kay mangunod man gyud ang lakatan bisag walay abono. Dugay lang. Oo, pero dugay lang. Pero karon Manoy, naa kay bag-ong tanom nga saging lakatan nga ginabunuhan na. Naa. Sige atong bisitahon Manoy. Naa. Ug karon nag-abono silang Manoy Sidrino sa ilang unang tanom Manoy. Mao ni ang kadtong una na gyud nimo nga tanom. Mo ni. Gawas adtong namunga na. Mo ni kwan. Dumalaga. Pila ni tanan Manoy kapuruan? 20 ni. 20. Kumuna ni ang dumalaga nga una nga tanom ni Manoy nga 20. Oo. Naabunuhan na. O karon nagabuno na pod silang Manoy Sidrino sa ilang tanom. Nga ikapila ni gani Manoy nga inyong tanom?
150. 150. 150 ni dire. Ikapila ng inyong pagpananom? Katulo. Ikatulo ni. Katulo. Katulo. Oo. Tanan. 170. 170. 170 tanan. Mm. So mo na ni Mag-abuno nag-aabono na sila. ni. Para Ay aron dali makuan. Kanawa ulay na ni pag-abuno namo dato tagdag ko ng mga Dagko na. Busa abuno gyud Oo. ang pakadako Tapos lagi sa nauna. Oo, mo na ni ang sagingan Abuno ni gyud sa pakadako nga kuan. Manoy si Dreno. 150 daw ning dire. Ang didto sa unahan 20. Walay labot sa nangunod niya nga saging, so 170 tanan. So karon nang unsa imong maistorya nang sa padayon sa paghatag sa abono sa puradan nga magamit sa saging. Salamat sa nagtan-aw og video nga nagsuportar sa amoa og labaw sa Ginoo Oo, nga sige na. kuan sa amoa. Nagpadayong gyud ang pagsuportar sa amoa kay maura na makapaeskwela sa among mga anak. Oo. Kung di mi maningkamot pod, kung di mi tagaan og abono, walay among makasuportar sa among mga eskwela. Oo, sige nang. Ununta sa katanaw sa YouTube tagaan mi og spare kay og magtas na unsaon namo pag spare sa ug bus. Oo, sige manang, salamat. Sama sa abad. Oo, sige nang.